Inireklamo ni dating Senator Antonio Trillanes IV, sina Attorney Levi Baligod, dating Congressman Mike Defensor at iba pang personalidad kaugnay sa pagpapakalat ng fake news, kaugnay sa umano'y panunuhol sa kanya ng International Criminal Court. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Hindi po totoo yan. Wala akong natanggap na $2 million at kung anumang halaga mula kay saldi ko para sa ICC operations. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. Ito ang idiniin ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang pagharap sa media sa Department of Justice ngayong araw. Nagtungo sa DOJ si Trillanes para magsampa ng kasong cyber libel at incriminating innocent persons laban kina Attorney Levi Baligod, dating Congressman Mike Defensor, broadcaster na si Jay Sonza, dating NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at vlogger na si Cathy Binag. Perjury naman ang isinampa sa 18 dating marino na nagsabing naroon sila nang makipagkita si Trillanes at Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga investigador ng International Criminal Court. Totoong nagsundo sila, naghatid sila, nagsundo sila mga testigo sa mga meeting, pero hindi ibig sabihin na totoo yung $2 million na inaakusa nila sa akin. So, napaka-simple lang yan. Kung kaya kong suhulan yung ICC, palagay nyo hindi susuhulan ni Duterte yung ICC. Naniniwala si Trillanes na manufactured ang mga aligasyon ng kampo ni Duterte para magamit ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Gayunpaman, kumbinsido siya na lalabas ang katotohanan. At kinalaunan, itong sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. Tumanggi naman si Trillanes na ipaliwanag pa ang kanyang sinabi. Nung kinuha nila yung trabaho na yan, na magbantay dito sa mga ICC, tinanggap nila na poproteksyonan nila ang safety nito mga ito. Bakit nila ngayon nilalagay sa peligro? Anong tumanggap naman sila ng sweldo nung mga panahon na yon para gawin yon? Welcome naman para kay dating Congressman Mike Defensor ang pagsasampa ng kaso para malaman ang katotohanan at hindi na maulit ang nangyari kay Orly Guteza, ang sinabing surprise witness sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Samantala, kagaya ni Trillanes, naniniwala rin si Ombudsman Remulla na may halong pamumulitika ang paglitaw ng alegasyon. Political yan. Siyempre, political yan. And some of them have economic motives. Basta fair kami. We're here to be fair. Una nang pinatotohanan ng ombudsman na nakipagkita siya sa ICC noong siya'y kalihim pa ng DOJ. Ngunit paglilinaw niya, kaugnay ito sa pag-uusap sa witness security, kaugnay sa gumugulong na kaso ng dating Pangulo. Sabi ko, totoo yun. Pero walang 18 tao roon sa labas ng bahay ko. Nakita ko naman sila no umalis eh. I cannot recall now if Torre was there or Trillanes was there. But we've met in that house before. Isinumite na ni Baligod ang affidavit ng mga dating marino sa ombudsman. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.